mahalaga na alam natin yung coverage kasi kung di natin alam or kulang yung alam natin sa coverage ay kulang din yung i-review natin at ito pa yung maging dahilan kung bakit hindi natin maipasa yung exam. O huwag ka munang umalis kung napanood mo na to sa ibang video kasi mas detailed itong video na to. Hi guys, ako si Ro and I passed the Civil Service Exam Professional Level March 3, 2024. Maraming nagtatanong sa mga kaibigan ko kung paano ko siya na-pass kaya naisipan ko na gumawa ng bagong series dito sa channel ko, Civil Service Exam Series. So this is part 1. Ano ba yung coverage ng exam or ano ba yung mga topics na kailangan nating aralin para maipasa natin yung exam. O huwag ka munang umalis kasi sa mga ibang video na napanood ko, mas detailed ito guys. So, meron akong 2 version na mas detailed siya kaysa sa pinost ng Civil Service Exam din. So, magkakaroon ng part 2 itong series na to kung saan magbibigay ako ng tips. Sobrang daming tips actually. Ito, nasulat nyo. Siguro may mga 30 tips ako na maibibigay sa inyo sa part 2. So, abangan nyo. So, dito muna tayo sa part 1. Okay, the coverage of exam, sobrang bilis lang. Papakita ko lang na mabilis. Ito guys, ito. Yan, nasa screen nyo. Sa professional level, meron tayong in English and Filipino. So, ano muna yung ibig sabihin in English and Filipino? Sa exam, guys, sa sobrang dami kong ginawang research and sa naranasan ko rin, meron palang mga tanong na in Filipino siya tinanong. Kumbaga, sa Tagalog siya tinanong. So, ganun din sa ibang subjects na iisipin natin kung English grammar, English yung tanong. Pero hindi. Yun yung ibig sabihin dito sa English and Filipino. So, dun tayo sa numerical ability. Bibilisan lang natin guys kasi mamaya mas magiging detailed pa to. Dito muna tayo sa Civil Service Commission na kung ano yung sinabi nila, kung ano yung pinost nila or yung guide para sa coverage na exam. So, dito guys, in English and Filipino, meron tayong numerical ability. Meron siyang basic operations and word problems. Next one, analytical ability. So, meron dyan word association, identifying assumptions and conclusions, logic, and data interpretation. Sa verbal ability naman, meron tayong grammar and correct usage, vocabulary, paragraph organization, and reading comprehension. Itong reading comprehension, magagamit mo to sa buong exam. As in, sa professional level, meron ding general information. Sa sub-professional, meron din ito. So, ito yung dito mababanggit yung Philippine Constitution, yung mga batas about the constitutions, code of conduct, and ethical standards for public officials and employees. Para sa atin yan kung papasok tayo sa government. And then, peace and human rights issues and concepts, and environment management and protection. So, sa professional naman, medyo sa aking opinion, sa aking research, is mas madali. So, meron siyang in English and Filipino, meron siyang numerical ability, meron din basic operations, and then, ang kaibahan niya sa professional, ay meron siyang clerical ability, filing, and spelling. So, sa kabilang banda, sa professional, wala nitong clerical ability. Pero merong mga ibang topics na wala din sa sub-professional. Pero mamaya guys, mas i-explain ko pa sa inyo yung sinasabi ko sa inyo dalawang resource na mas detalyado na hindi nilabas ng civil service. Pero nasisigurado ko sa inyo na mataas yung chance na lumabas sila sa exam. Doon na tayo sa sub-professional level. And then, verbal ability, grammar and correct usage, vocabulary, paragraph organization, reading comprehension. Sa general information, maaaring lumitaw din sa sub-professional level. So yan guys, yung nilabas ng Civil Service Commission or at least yun yung nakita ko sa guide nung bago ako mag-exam. Yan yung sinend sa akin before the exam. And I'm sure sinend din yan sa ibang mag-exam. Of course, itong coverage na to, hindi natin masisigurado na lalabas lahat. Pero mas maganda na the more you review, the more chances of passing the exam. And sinulat ko dito yung dalawang list of topics na nakatulong talaga sa akin kasi mas detalyado sila kaysa sa nilabas ng Civil Service Exam. So nga pala, yung first one is from Team Laika. One point in the past, naglabas siya ng study guide or study schedule na naging foundation or ito yung mga topics na inaral ko. So guys, pipicturean ko to at magbibigay ako ng link kung saan nyo siya ma-access or ilagay nyo sa comment section yung email nyo at doon ko i-send sa inyo para sure. So what you need to know about this review outline from Team Laika is nag-set sila ng 10 weeks of time para ma-review ang halos lahat na ng topics na kailangan mong aralin. Okay, may mga part dito na hindi mo siya makikita sa YouTube or anywhere kung hindi ka umattend ng review session or basta yun, hindi lahat makikita mo sa YouTube videos ng Team Laika. Nire-recommenda ko rin ito guys dahil sobrang nakatulong siya sa akin dahil nakastructure yung topics according to pagkakasunod-sunod. For example, sa week 2, hindi ko na-advise na mag-week 2 ka na unless hindi ka pa nag-week 1. Yun, makikita nyo naman guys kung ano yung ibig ko sabihin. So, dito tayo sa week 1. So, ipapakita ko sa screen for 2 seconds at ipopost nyo and then screenshot. Ito, mapapansin nyo guys, no? Week 1, week 2, pababa siya. Week 3 and so on. Tapos, mapapansin nyo na yung mga naka-color blue, sila yung pag kinlik mo, may video na equivalent. So, for example, dito sa week 1, Math Fundamentals, Types and Properties of Numbers. Pag kinlik mo yan, meron niyang katumbas na YouTube video.
Ayan. Or YouTube playlist. So, yun yung mga pagkakasunod-sunod. Umpisahan nyo sa umpisa. Yung kung paano yung pagkakasunod-sunod niya, ganun nyo siya aralin. Tapos, napapansin nyo, week 1, meron siyang, nahahati siya sa 4. Math Fundamentals, Practical Math, Language, and Logic. From week 1 to week 2, and so on and so forth. Pero pagka meron akong topic na limited ang time ko meron lang akong 1 month and 30 days to review. Tatanggalin pa natin dun yung Sundays kasi Sundays yung rest ko sa pagre-review. Naisip ko na hindi sasapat ang oras. So, ang nangyari is, sunod-sunod ko silang inaaral. Tapos, pag may topic na ang hirap na parang hindi ko magets, skip ko siya. Or para ma-access to guys, click nyo yung link dyan, ilalagay ko sa description. Huwag muna kayong alis dito sa vlog natin guys. Kasi meron pa tayong isang mas detailed na listahan ng mga topics na kailangan yung i-review. Nakalagay dito sa taas is professional. So, meron siyang 4. Meron siyang 4 na parts. Analytical, numerical, reasoning, verbal, English and Filipino, and general information. So, sa analytical, meron siyang specific topic. Hindi lang nakalagay analytical, ganito, ganyan. Meron siya ditong Venn diagram, number series. Ayan guys, ilalagay ko dito sa screen for 2 to 3 seconds para i-screenshot nyo rin kung okay lang sa inyo. Pero ayan, makikita nyo na mas detail siya. Venn diagram, number series, letter series, tapos doon naman sa next part, numerical reasoning. Basic operations with whole numbers. Ayan, ito masasabi ko na once na nagkaroon ka ng solid foundation sa mga nakacheck dito, malabong pumasa ka. Malabong bumagsak ka. As in, sobrang taas na ng chance mo na pumasa guys kasi halos lahat to lalabas sa exam. Although wala siyang standard na, halimbawa, 10 items sa math, 20 items sa language, 30 items sa walang ganun, kundi randomize siya. So, speaking of randomize, nung ako yung nag-exam, ito yung dami ng tanong according to English, Math, and General Info. So, dito sa ADQ, hindi ito nawawala kasi exam is descriptive questionnaire to. So, sagutan nyo lang to according to your situation. Basta mababasa nyo dyan. Sa English, number 21 to 101 siya. So, 80 items, tama ba? So, 80 items yung English. Ang dami. Kasi, dito guys, mapapansin nyo sa math, 102 to 158. So, mas konti siya. And then, sa general info naman, mas pinaka-konti sa lahat. Kasi, ilang porsyento lang naman to ng exam Number 158 to 170. Sobrang konti din lang. So, sa test proper naman, para may idea lang kayo sa test proper, ang duration ng civil service exam, 3 hours and 10 minutes. Doon naman sa sub-professional is 2 hours and 40 minutes. Yan nga, mas mahirap na daw ang professional. Pero syempre, pero kung ikukumpara yung dalawa, mas okay na daw na mag-professional ka kasi mas marami kang jobs na ma-applyan pag nasa professional level yung naipasa mo. So again guys, pwede nyong mabasa sa description. Excited ako na sabihin sa inyo yung mga tips pa kung paano ako nakapasa sa exam kasi hindi lang tips yun na nanggaling sa akin kundi nangalap din ako ng iba't ibang tips sa iba't ibang tao sa iba't ibang group pages ng civil service exam. So kung available yun guys, mapapanood nyo dito, i-click nyo yan at lilitaw yun. At kung hindi pa naman siya available, make sure to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo pag lumabas yung video na yun. Thank you guys sa panonood. Kita-kita tayo ulit sa part 2.